bayan naman na makinig sa banal na salita, kay Brother Lauro Buduso ng walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Sa araw na ito, ating pong pag-aralan ng patungkol sa anniversary o birthday celebration. No? Kung ito ba'y naayon sa banal na kasulatan, ating pong alamin at ating pong pag-aralan at bulay-bulayin kung ito ba'y naayon sa banal na kasulatan. Akin pong pinapauna na wala pa tayong layon na manira o manakit ng damdamin ng sinuman, kundi ito'y ating saliksikin ang mga nakasulat sa Biblia. At ating pong paunang basahin ang 1 Peter chapter 2 verse 17. Basahin natin. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. So, wala ko tayong layunin, na manakit ng damdamin o manira ng sinuman. Ati pong palaging inaulit yan, tayo po'y mag-respect, respect all men. Yan, mabasa natin sa English, basahin natin. Sa 1 Peter Peter 2:17. Honor all men, love the brotherhood, for God honor the king. Yan honor all men, respect all men. Kaya ate yung pag-usapan kasi ito ang pag-birthday, pag-celebrate ng birthday, yung mga nag-celebrate ng birthday ng unang panahon, katulad kay Haring Herodes, sa Mark chapter 6. Ating kong alamin kung sino-sino ba yung mga nag-celebrate ng birthday at kung saan ba ito galing itong mga aral na to. Kasi pinapagaya naman tayo doon sa mga apostol na inyong gayahin, gaya sa mga apostol. Mark chapter 6 verse 21. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, nakapanganakan niya ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias, ay sumayaw at siya ay kinarugdan ni Herodes at ng mga kasalon niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. At lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingin? At sinabi niya, ang ulo ni Juan ang mangbabautismo. At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi na sinasabi, ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw na lubha ang hari, datapwat dahil sa kanyang sumpa at sa nangakaupo sa dulang ay hindi niya itinanggi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo niya. At yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. Yun, pinutulan ng ulo. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan at ibinigay sa dalaga at ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. Yun, dahil sinabi ng hari, yun, sabi nga, wika nga, pag sinabi ng hari ay hindi mababali. Yun, kahit na nag-alinlangan dapat siya, pero sinabi niya na, hindi na yun maiba yung sinabi ng hari. Anong sinabi ng hari? Ang ibigay sa kanya ang ulo ni Juan Bautista na mangbabautismo. Yun, kalaban siya ng hari. Siya yung nag-celebrate. Basahin ko rin sa English. Para English yun birthday. Tingnan natin kung sino ba yung mga nag-celebrate ng birthday rito sa Biblia. Mark chapter 6 verse
21. Nag-umpisa sa 21, no? And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains and chief estates of Galilee. No? And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper. No? Celebrate siya ng birthday niya. No? Yan. See? Herod. No? Si King Herod. No? Yan. Nag-celebrate siya sa kanyang birthday. Yan ang sinabi sa English. No? Sino pa ba? Sino pa ba yung mga nag-celebrate sa birthday? Sa Genesis 40 verse 10, si Haring Parao. Tignan natin kung sino ba yung mga nag-celebrate sa birthday nila. At bakit, saan ba ito galing, no? Kaya natin tinitignan to. Kaya natin binabasa. At tignan natin mamaya, ito yung mga apostol. Sandali. Basahin na naman ng basahin. 40 verse 20. At nangyari ng ikatlong araw na siyang kapanganakan kay Faraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod. At itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkakatiwala ng saro. At ibinigay niya ang saro sa kamay ni Faraon. Basta yung sinabi lang dito, no, ang gusto ko lang nabasahin dito, ang si Haring Farao na nag-celebrate ng kanyang birthday. Basahin natin sa English. Sa Genesis chapter 20, verse 40, verse 20. And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants. And he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. Yan, nag-celebrate. Sino nag-celebrate ang birthday? Si Haring Parao. No? Una, si Haring Herodes. Pangalawa, si Haring Parao. Sino pa? No? Mga kalaban ng Diyos yun. No? Mga anak ni Job. Tingnan natin mga anak ni Job. Sa Job chapter 1, verse 4-5. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan. At sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang tatlong kapatid na babae upang magsiinom na kasalo nila. Yan, no? Sa kanya-kanyang kaarawan. No, nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan. Yan, no, yung mga anak ni Job. 5. At nangyari ng makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpista na si Job ay nagsugo at ipinagbanal sila. At bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na sunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, ano sinabi ni Job? Marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Yan, ha? Gumawa sila ng kaarawan, ng kapistahan sa kanilang kaarawan. Kaya pinatay ito sila ng Diyos eh. Pinatay sila ng Diyos. Sabi rito, sa 18, samantalang siya nagsalita pa, ay dumating naman ng iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanya-kanyang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Yan. Sino ba yung mga nag-celebrate ang birthday? Si Haring Herodes? Sino pa? Si Haring Parao? Sino pa? Yung mga anak ni Job. Yun, no? Mga kalaban ng Diyos yun. Kaya hindi natin sila gayahin dapat. Kasi yung tanong, sino sa mga apostol ang nag-celebrate ng birthday? Kasi silang dapat ating gayahin eh. No? Silang mga halimbawa. No? Sa 1 Corinthians
Kasi silang mga halimbawa natin, no? Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay naanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos. Yan. Ay yung mga halimbawa sa aking sarili. Yan, Apostol Pablo. At kay Apolos, dahil sa inyo. Para ano? Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Anong layunin? Upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sila gumawa ng halimbawa. Ang mga apostol, sila ang mga halimbawa para matuto tayo sa kanila na huwag tayo humigit sa mga bagay na nangasusulat. Para huwag magkaroon ng kapalaluan. Sila ang mga halimbawa. Yan, kasi yung tanong, sino ba sa mga apostol ang nag-celebrate ng birthday? Sino ba sa mga apostol ang nag-celebrate sa anniversary? Wala naman eh. Baka sabihin mo naman eh. Kasi bising-busy yan dyan sila. So hindi na nila kayang gawin yan. O di, kung hindi nila ginawa, huwag nila natin gawin. Kasi sila ang ating mga halimbawa. Kung ginawa nila magputol-putol ng tinapay, o di gawin natin magputol-putol ng tinapay. Kasi sila ang ating halimbawa eh. No? Ang tanong, sino ba sa kanila ang nag-celebrate ng anniversary at nag-celebrate ng kanilang birthday? Wala kang mabasa ganun, no? Ang mabasa mo lang, si Haring Herodes, Haring Parao, ang mga anak ni Job. Yon, sila ang nag-celebrate ng kanilang birthday. Ano pa? Sa Acts chapter 2, verse 42. Dapat i-continue ang apostles' doctrine. Yan, no? Hindi natin pag-continue yung ginawa ng mga hari. Yan. Sa Gawa 2:42. At Gawa 2:42. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay sa mga pananalangin. Yan. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Yan, continuous apostles doctrine, no? Yun dapat ang ating gagawin. Kung sila ay nag-celebrate, tayo rin mag-celebrate. Dahil hindi sila nag-celebrate, huwag din tayo mag-celebrate. Kasing sinabi din sa Galatia chapter 6 verse 2. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yan, mga galaan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Saan ba sa kautusan ni Kristo na i-celebrate yun? Wala kang mabasa. No? Wala kang mabasang gayon. No? Kaya nga, ating tuparin eh. No? Isa pa sa Acts chapter 2 verse 42 na continue apostles doctrine at ating tuparin. Gayon ang kautusan ni Kristo. Wala naman sa kautusan ni Kristo na mag-celebrate eh. Hindi naman inutos yun na inyong i-celebrate. Walang gayon. Ano ba mabasa mo? Ito ang mabasa natin. Sa Galatia chapter 4 verse 4. Datapot nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Datapot ang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan. Itong pizza kung kailan ipinanganak si Kristo, no? Nang dumating ang panahon ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 8. Gayon man, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Oo, noon yun, no? Noon. Sabi niya, gayon man ng panahong yaon, noon, sa hindi ninyo, hindi pa natin kilala ang Diyos. Kayo'y nasa pagkaalipin, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. 9. Datapwat ngayon, noon hindi niyo pa kilala ang Diyos.
Ngayon, datapot ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, yan ha. 8, hindi pa kilala ang Diyos noon yun. O sa 9, ngayon, nakikilala na ninyo ang Diyos. O ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. O yun, mas mabuting sabihin yun na halimbawa, kilala na natin ang Diyos. Ngayon yun. Pero ang mas lalong mabuting sabihin, tayo'y kilala na ng Diyos. Yun, mas mabuti yun. Pero yung tanong, bakit muling nangagbabalik kayo doon? Para yung tanong, no? Oo, na noon, hindi natin kilala ang Diyos noon. Ngayon, kilala na natin ang Diyos. O ang mas mabuting sabihin, kilala na kita ng Diyos. Pero yung tanong, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy, ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Yan. Ha? Ang tanong dito, kasi dati, noon, hindi natin kilala ang Diyos. Datapot ngayon, kilala na natin ang Diyos. O ang lalong mabuting sabihin, kilala na tayo ng Diyos. Pero yung tanong, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina? Ano ba yung mga mahihina? At walang bisa, mga pasimulang aral na sa mga yaoy, ninanasa ninyong magbalik sa pag-aalipin. 10. Ipinangingilin ninyo ang mga araw at ang mga buwan at ang mga panahon at mga taon. Yan, ha? Ako'y natatakot 11, ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Tinatakot sa Apostol Pablo kasi ipinangingilin ninyo ang mga araw. Ano bang pinapangilin mo sa araw? Ano bang siniselebrate mo sa araw? Araw ng kapanganakan. Yan, no? Inyong, sa English pa, i-observe day. Ano bang na-observe mo sa day? Ano bang yung sineselebrate mo sa day? Birthday celebration. Sa mga buwan, buwan ng November 1, All Saints Day. Paano sa mga panahon at sa mga taon? 25 years anniversary. No? Sa mga taon yun, 50th years anniversary. Sabi na Pastor Pablo, ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Yan. Bakit? Kasi ipinangingilin ninyo ang mga araw at ang mga buwan at ang mga panahon at ang mga taon. No? Yan ang yun ang sinasabi, bakit muling nagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral. No? Mga walang bisa, yun eh. No? Bakit nagbabalik kayo doon sa mahihina? Mga mahinang aral to eh. At walang bisang mga pasimulang aral na sa mga ininasa ninyong magbalik sa pag-aalipin. Yan. Mga mahina at mga walang bisang mga pasimulang aral ng sanglibutan. No? Na sa mga yaoy ninasa ninyong magbalik sa pag-alipin, ipinanginginin ninyo ang mga araw at ang mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Yan, mga walang kabuluhan yan. No? Ang birthday celebration, walang kabuluhan yan. Ang sinabi rito, no? Mga mahina. Huwag na kayo bumalik doon sa mga mahina at walang bisa. Mga pasimulang aral. No? Ang nag-celebrate noon mga kalaban ng Diyos yan. Si Haring Herodes, si Haring Parao, mga anak ni Job. Kaya huwag nating gayahin sila. Kasing pinapagaya sa atin yung mga apostol, no? Ang kanilang continue apostles doctrine. Hindi natin mabasa nag-celebrate sila, no? No, huwag mo sabihin na busy sila. Hindi na sila nag-celebrate. Hindi ganoon. Wala kang mabasang gayon. No, dahil sabihin niya, dahil busy, kaya hindi nag-celebrate ng kanilang birthday. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ipalusot mo yun. No, hindi pwede yun. Dapat, katulad yun, busy din sila. Nagputol-putol sila ng tinapay. Huwag mo sabihin busy sila. Hindi na sila nagputol-putol. Tapos ginaya mo. Yun. Dahil pinapakontinue sa atin yun.
Oh, basahin natin sa English. Kasi ang nag-celebrate ng birthday, yung mga hari. Wag natin gayahin yung mga hari. Dapat gayahin natin yung mga apostol. Sa Galatians, chapter 4, verse 4, lundag sa 8 hanggang 11. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. 8. Howbeit then, when ye know not God, we did service unto them which by nature are no gods. 9. But now, after that ye have known God, or rather, are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? 10. Ye observe days, and months, and times, and years. 11. I am afraid of you. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. I am afraid of you. Why? Because ye observe days and months and times and years. Mga mahina at walang bisa. No? At bakit? At bakit muling nangagbabalik kayo doon? Balikan natin, no? Balikan natin. Dito sa Leviticus 25. Babasa na tayo. Sa Leviticus na naman. Leviticus 25, verse 8 to 10. At bibilang ka ng 7 sabat ng taon, pitong taon, at magiging sa iyo'y mga araw ng 7 sabat ng mga taon. Sa makatuwid bagay, 49 na taon. Kung magagayoy, mag-uutos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na matunog. Sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, sa araw ng pagtubos, patutunugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo at ipangilin ninyo ang ika-50 taon. Ika-50 taon at ihayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain. Iya'y magiging pistahan ng jubileo sa inyo at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sangbahayan. Ang sabi nito, ipangilin ninyo ang ika-50 taon, 58 years anniversary, no? Ipangilin. Paano nyo i-celebrate yun? Yan. Kaya ang sabi nito, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral? Nasa mga yaoy, ninanasan ninyong magbalik sa pagkalipin at ipangingilin ninyo ang ika-50 taon. Ayan. Nag-celebrate dito, dati, kanina binasa natin yung mga hari, nag-celebrate ng birthday. No, mga Old Testament din yan, mga dati rin yan, mga mahina. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahina at walang bisang mga pasimulang aral? Ano ba itong mga walang bisa? Walang bisang mga mahina at mga walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy na nasa ninyong magbalik sa pagkaalipin, ipinangingilin ninyo ang araw, ang mga buwan at mga panahon at mga taon. Ito binasa natin ngayon. No? At ipangilin ninyo sa Leviticus chapter 25 verse 10. At ipangingilin ninyo ang ika-50 taon at ihayag ninyo. Yan. Kanina binasa natin ang pag-celebrate ng birthday. Tapos ngayon, ang pag-celebrate ng mga taon. No? Ang 58 years anniversary. Kaya mga ano yan, mga ang sabi dito sa 9, datapot ngayon yamang nakikilala ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Ang tanong, bakit muling nangagbabalik kayo doon? No? Bakit nagbabalik pa kayo dito? No? Sa mga ikabasa na natin. Sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, nasa mga yaoy, ninanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin, ipinangingilin ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y natatakot tungkol sa inyo.
baka nagpagal, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Dahil sa pangingilin ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon, natatakot sa Apostol Pablo. Baka nagpagal siya ng walang kabuluhan. Kasi hindi naman nag-celebrate ng mga birthday at nag-celebrate ng anniversary yung mga apostol eh. Dapat sila ang ating gayahin. Paano ginawa nila? Yun din natin yung gagawin natin. Sa Ecclesiastes, basa rin tayo. Ecclesiastes chapter 7. Verse 1 to 7. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang unbinto. At ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Yung mas maigi, ang kaarawan ng kamatayan. Mas maigi yun kaysa kaarawan ng kapanganakan. Yan, sinabi rito, mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang gwinto. At ang kaarawan ng kamatayan, maigi yun. Sa ano? Sa kaarawan ng kapanganakan. Maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan. Bakit? Sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Mas maigi ang pasabahay ng tangisan. Sa 3, kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa. Sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. 4, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan. Yan, kaya kung ang puso mo ay pantas, nasa bahay ng tangisan. Ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Kaya kung may puso ka ng pantas, ay nasa bahay ng tangisan. Ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. 5, maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Yan, minsan mapakinggan mo no? Maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Minsan sabihin niya no? Maguho man ang mundo, ikaw at ako pa rin. Baka maya-maya, lindo lang ng intensity 5 Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Maguho pa kaya ang mundo? Yun. Kaya hindi mo alam yun. Kaya sabi rito sa 5, maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Hindi mo alam yun. Kaya wag mo sabihin na maguho man ang mundo, ikaw at ako pa rin. Maya-maya konting lindo lang konting putok lang ng bulkan Hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Paano pa kaya kung gumuho ang mundo? Yan, sa 6. Sapagkat kung paano ang nagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang, ito may walang kabuluhan. 7. Tunay na nagpamangmang sa pantas ang pagkapigati at ang suhol ay sumisira ng unawa. Yan, ulitin ko. Sa 1, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang gwinto at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Maigi ang araw ng kamatayan. Yan, ang to die is gain, ang sinabi sa Filipos 1:21. Basahin natin. Filipos 1:21. Sapagkat saganang akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yan. Kaya mas maigi ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Yan. Kaya ulitin natin, i-review natin ng konti, tapos na tayo, at saka pasalamatan ng Panginoon. Ito pa pala, hindi ko pa na nabasa, hindi ko nakita, sorry, na baka naman sabihin mo, hindi natin binasa kung bakit ang nag-celebrate yung ibang tao. Mami, sabihin mo, ba't hindi binasa yung Roma 4:10, chapter 5 or 6? Hindi binasa Tinago niya. Hindi naman ganun, no? Kaya, pasensya na, no? Basahin ko. Ito kasi, ito yung basihan, no? Na bakit nag-celebrate ng birthday. Sa Roma chapter 14, verse 5.
may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Yan, ha? Minamahal niya yung may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Halimbawa, 7 araw. Minamahal mo yung Sunday. Yan, kaysa higit sa 6. Yung sabi nito, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Yan, halimbawa, minamahal mo yung Sunday. Sunday, yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, iba yun sa'yo. Okay lang yun sa'yo. Pero yung Sunday, iba talaga sa'yo. Minamahal mo yun. Halimbawa kasi nagsasamba yun na nagtipon-tipon. Yan, minamahal mo yun. Ang sabi dito sa 5, Roma chapter 14 verse 5, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Yun, higit to, kaysa sa iba. Yan, mayroong tao na nagmamahal. Tuloy. May ibang nagmamahal bawat araw. May ibang tao naman na bawat araw minamahal niya. Wala siyang tinatangi. Yan, Tuloy. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Yan. Pero hindi naman sinabi rito may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Mag-celebrate ka ng birthday. Wala namang ganun. Walang ganun, Minamahal mo lang yung isang araw. Halimbawa, pinagpala ka ng Panginoon. Dami mong pinagpala sa araw na to. Nagluto ka. Kaya minahal mo to. Minahal mo yung araw na to. Yun. Hindi naman kasalanan yun. Nagpasalamat ka sa Panginoon. Nagluto ka dyan. O kaya nung linggo. Yun. Minamahal mo yun. Pero may sabi rin nito, may ibang nagmamahal sa bawat araw. Araw-araw, pare-pareho lang sa kanya. Yan. Kaya hindi naman sinabi rito na i-celebrate mo yung birthday mo. Hindi naman sinabi. Ang sabi lang rito, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Yan. Halimbawa, yung linggo, sulitin ko, minamahal mo yon ng higit kaysa ibang araw. Kasi nagtipon-tipon ka, makita mo naman yung kapatiran, Nakita mo naman, kaya salamat sa Panginoon. Sa 6, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon, sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi naman sinasabi dito inyong ipangilin ang araw ng inyong kapanganak. Hindi naman, wala namang ganun walang ganun. Ang sabi lang dito, ang nagmamahal sa araw, minamahal ito sa Panginoon. Yun. Nagpasalamat ka, nagluto ka. Wala namang problema yun palagi naman tayo nagluluto. Kaya yun ang sinabi, na may ibang nagmamahal sa bawat araw. Kaya para sa iyo, halimbawa nag-graduate na, uwi ka ng iba, nag-graduate yung anak mo. Yun, nakapasa sa exam. Kaya trabaho na. Nagpasalamat ka, nagluto ka, kaya minahal mo yung araw na yun. Nagpasalamat ka sa Panginoon, Nung sabi dito, ang nagmamahal sa araw na yun, sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon. At kumakain ay kumakain sa Panginoon. Nagpasalamat ka sa Panginoon dahil nakapasa siya sa exam. Matagal niya nang inaasam-asam yun. Kaya, pasalamatan mo yun sa Panginoon. Pero may sinabi rin ito sa 19, ituloy natin sa 19. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Yan, makapagpapatibay. Yan. Pero hindi naman sinabi rito mag-celebrate, Yan, hindi katulad ng mga hari. Nag-celebrate talaga sila. Si Haring Herodes, Haring Parao, ang mga anak ni Job. Yung mga apostol, hindi naman wala naman ka makita Kaya hindi mo makita yan, Kahit na kunting diwa, wala dyan. Yan. Kaya ang sabi sa 19, kaya nga sundin ang mga bagay na makapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. 20. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Yan mo. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malinis. Gayunman ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. 21. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Yan, matisod dyan kasi nabasa niya na yung mga apostol hindi naman nag-celebrate Kaya continue apostles doctrine, hindi naman sinabi rito na inutos na mag-celebrate Wala ka mabasa gayon. Kaya matisod siya dyan, Sabi rito, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. 22. Ang panampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili. Sa harap ng Diyos,
mapalad ang hindi umahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. 23. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa panampalataya. At ang anumang hindi sa panampalataya ay kasalanan. Yun. Matisod yung kapatid mo eh. Kasi hindi naman inutos ng mga apostol na sinabi na gayahin mo yung mga hari. Wala naman ganun. Walang ganun, no? Huwag kang mag-cut, ha? Yun. Hindi naman sinabi ganun. Ang sinabi, yung tanong, sino sa mga apostol ang nag-celebrate ng kanilang birthday? Kaya ang sabi nito, yung rason bakit nag-celebrate sila, yung iba, ang sabi nito, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Yeah. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Ayan, pantay-pantay sa kanya yung bawat araw. Bawat isa ay nagbigay sa kanyang sariling pag-iisip, magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain sa Panginoon ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya ay nagpasalamat sa Diyos. Kaya, huwag sa ikatitisod. Yun, ang sabi kanina sa binasa natin, no? Mabuting huwag kumain, no? Nang anuman na katitisuran ng iyong kapatid. No, huwag na lang kumain. Kung sabihin niya sa birthday to o anuman, no? Huwag. Kasi mabasa din natin sa Roma eh. Sa Roma 12. Sa Roma 12, 1 to. Kaya nga mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Yan. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan. Ha? Huwag tayong magsiayon sa sanglibutan. Hindi naman utos ng Diyos eh. Hindi mo naman mabasa na mag-celebrate. Hindi naman inutos yun sa kanila ng mga apostol eh. At saka hindi naman inutos sa atin yun. Wala tayong mabasa. Kaya binasa natin sa Galatia 4, 8 hanggang 11, ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako. Inyong ipinangingilin ang araw, ang panahon, mga buwan, at mga taon. No, mga mahina at mga walang bisa. No? Bakit bumabalik kayo doon? Yun ang binasa natin kanina sa Leviticus 25, no? Mahina yun eh. Mga mahina at mga walang bisa na mga pasimulang aral ng sanglibutan na wag nating dahil doon natakot. Sabi ni Pastor Pablo, ako'y natakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Yan. Kasi mga mahina yun at mga walang bisa na mga pasimulang aral ng sanglibutan. Huwag tayong bumalik doon sa mga mahina na yun. At ating pasalamatan ng Panginoon at tayo po'y nakatapos na naman sa pakinig ng mga salita ng Panginoon at ating pinagbulay-bulay. Kung ano ba ito? Ito ba'y totoo? Na hindi natin dapat gawin ang mga bagay nito na ang sabi nga na huwag kayong magsiyaon sa libutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun. Kaya huwag nating gayahin ang mga hari at ang mga dating aral na mga mahinang yun. Kaya, salamat sa Panginoon at tayo po'y nakatapos na naman sa pag-aaral ng patungkol sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Katapos na tayo sa pakinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Brother Lauro Budoso at i-share niyo ang mga salita ng Diyos sa inyo na pakinggan. Brother Church of Jesus Christ, the Lord is your dear and sabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and remember, Jesus loves us.